Magandang umaga po sa bawat isa. Narito na naman tayo para mag-aral ng salita ng Diyos. Purihin ng Panginoon sa pagkakataon na makapag-live ulit. No, purihin ng Panginoon. Ay po muna ay umawit isang awitin, Be Like Jesus. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Lord, aming Ama, tulungan niyo po kami na umuhay kami tulad ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa ganitong paraan, Panginoon, ay mapapakita namin ang inyong pag-ibig, inyong kalawalatian. Hallelujah. At sa ganitong paraan, Panginoon, mapakita namin na kami inyong tunay na mga anak. Hallelujah. Salamat po muli sa araw na ito, sa oras na ito, na binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapagsama-sama, magtipon, kahit kami magkakalayo, O God, para pagsaluhan ang inyong salita, mag-aral ng inyong salita, mapagpala, Panginoon, ang inyong mensahe. Hallelujah. Gabayan niyo kami, Holy Spirit, sa akin ninyong gagamitin, tago niyo lamang po ako, Panginoon, sa inyong kalawalatian, ganoon din sa mga tagapakinig, O God. Gabayan niyo kami, maintindihan namin ang lubusan, at ma-apply rin namin, Panginoon, ang iyong mga maririnig sa oras na ito. Sa buong panahon ng devotion, O God, kayo lamang ang maitaas. Sa buong buhay namin, Panginoon, kayo lamang ang laging maitaas. Hindi kami, hindi ang sino man, kundi kayo lamang, Panginoon, ang maitaas. Purihin kayo, sa inyo na pinagkakatiwala ang lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Binigyan na naman ako ng pagkakataon na makapag-live. Actually po, walang pasok ang Bible School ngayon dahil holiday. At yun nga po, salamat sa pagkakataon na makapag-live. Nakamiss din mag-live ng devotion, at madalas nga nakikita nyo po ako na recorded. Pero purihin ang Panginoon. So sa mga nakaraan, medyo matagal-tagal po tayong na-post. Actually, isang beses na naman tayo na-post
sa pag-aaral natin sa The Fruit of the Spirit. Ngayon naman po, ang pag-aaralan natin, no, na gawa na natin ng self-control, ang gentleness, ang faithfulness. Ngayon naman, pupunta na po tayo sa kindness. Kaya nyo pong basahin ko po muli sa English version ang The Fruit of the Spirit. Sabi dito, Galatians chapter 5 verse 22 to 23, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So mag-focus po tayo ngayon sa isang fruit of the Spirit, which is kindness. So sa original Greek text ng kindness, ang kindness po ay Christotes, na ang ibig sabihin po ay moral excellence in character or demeanor. So for ibig sabihin ng kindness o ang Christotes ay ang ibig sabihin po nito ay pagiging excellent sa pag-uugali, no, sa character. Sumunod po ay syempre kindness. Sumunod po ay integrity or honesty or good character. Ang bandang huli ay benignity. O ibig sabihin ng benignity ay yung tolerance toward others or kindness. Yung isa sa meaning ng kindness po ay pagiging useful, o yung salitang Christotes, isa sa meaning po nun ay pagiging useful or usefulness, no, na nagpapakita sa atin na yung biblical kindness, yung kindness, pagiging mabuti, no, sa Biblia ay nagpapakita din ng action, no, ng galaw, ng kilos, no. Sa King James version, ang salitang Christotes dito specifically sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, ang salitang Christotes po ay translated as gentleness. Kung mapapansin niyo po, no, lagi ko rin namang nababanggit ito sa King James. Sa ibang English ay ibang translation sa ibang English versions, no. Pero ang gamit po natin na version kanina ay yung English Standard Version or ESV. No, isang magandang lalahanin natin, no, isang part ng meaning ng Christotes ay being useful or usefulness. Ngayon, katulad ng sinabi ko po kanina, kindness involves action. Ang pagiging mabuti ay nagpapakita o nagdudulot ng kilos. Hindi mo pwede sabihin, ito, mabait yan. No? Bakit siya mabait? No? O kaya sinasabi natin na, mabait ako. Wala naman siguro nagsasabi na mabait siyang. Ewan ko, wala pa akong gaano naririnig. Kung meron man, nakalimutan ko na. Wala pa ako narinig na tao na nagsabi na, mabait ako. Huwag kang mag-alala, mabait ako. No? It usually shows in your action. Kung ikaw ay likas na mabait, nakikita iyon sa iyong kilos. Hindi yan po ba? So, kindness involves or shows actions. No? Nakita natin, pag kumikilos ang isang mabait, it always associates with self-sacrifice. Madalas sa mga mababait, no, ay para lang makatulong sa iba, kinakalimutan yung sariling ginagawa, kinakalimutan ang sarili, nagiging generous, binibigay yung oras, lalo na sa mga panahon na kinakailangan talaga sila, no? At kailangan ng isang mabait, no? Madalas ay binibigayan rin nila ang kanilang oras makatulong lang sa iba, no? Sa unang Juan chapter 3 verse 18. Unang Juan, 1 John chapter 3 verse 18. First John chapter 3 verse 18. Sabi po dito, excuse me po. 1 John chapter 3 verse 18, sabi po dito, mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. No? Not just by words. Ipakita natin sa ating kilos, ating gawa na tunay tayong nagmamahalan. Sa English, sabi dito, Dear children, let us stop saying we love each other,
let us really show it by our action. So, kindness or love, hindi lang ito dapat sa salita. Kasi sa bandang dulo, masasabi ko po ito, no? Yung, hindi ko na lang sasabihin para mabitin po. Para hindi na ma-spoil yung sa bandang dulo. So, actions really shows, kindness also really shows love. Hindi natin pwedeng sabihin na mabait lang tayo. Kailangan makita, no, sa ating pagkilos. Sige na, sabihin ko na nga sa bandang dulo. Ang pag-ibig, ang kindness po kasi nakapaloob din sa pag-ibig. No? At sinasabi dito na ang pag-ibig hindi dapat lagi hindi lang sinasalita, kundi dapat pinapakita sa ating gawa. No? Sa Acts chapter 28, isang magandang example to ng mabuting gawa. Acts chapter 28 verse 2, sabi dito. Sabi dito, napakabait sa amin ng mga taga-roon at basahin na lang natin sa verse 1. Nang makaahon na kami at ligtas sa panganib, nalaman namin na ang islang iyon ay tinatawag na Malta. Napakabait sa amin ng mga taga-roon at mabuti ang kanilang pagtanggap sa aming lahat. Nagsiga sila para makapagpainit kami dahil na umuulan at maginaw. Nung panahon na nasira yung barko na sinasakyan ni Apostol Pablo, no, at napadpad sila sa isla ng Malta, bansa po yan ngayon, no, ang Malta. At maganda po ang lugar na yan. Kaso nga lang hindi ko pa napupunta. Nasa search ko. Sabi nila doon, yung mga taga Malta, doon sa islang iyon, ay napakabait kila Apostol Pablo. No, bakit ko po ito nabanggit? Mapapansin natin dito kahit hindi sila taga roon, yung mga taga Malta ay nagpakita ng kabutihan. Nagpakita ng mabuting bagay sa kanila. Kumilos ng mabuting bagay sa kanila. Kaya nagpapakita dito na kindness walang pinipili ang pagiging mabait. No? Walang pinipili yung pagpapakita ng kabaitan, kabutihan sa ibang tao. If you are really kind, may papakita mo yon kahit dun sa ibang hindi mo kakilala. Naintindihan niyo po ba? If you are naturally kind, kapag tayo ay likas na mabuti, may papakita natin yun kahit hindi sa mga kakilala natin, kahit hindi sa mga kasama natin, kahit sa mga yun lang natin nakilala, we can show our kindness. At madalas pa nga, pag meron tayong mga bagong nakikilala, anong una natin pinapakita? Kabaitan. Madalas, no? Meron lang talaga mga barumbado na pagiging pasaway ang pinapakita, pero madalas na go-to character ng mga tao pag mayroong bagong nakikilala o may bagong mini-meet up, kabutihan. At minsan pa nga ang hirap na sa panahon ngayon, na napakahirap ng sabihin kung ito ba talaga likas na mabait hanggang sa pinakadulo ng iyong buhay, o kaya baka mabait lang to sa umpisa. Yun nga yung reklamo natin madalas sa mga kaibigan natin. Kung sa umpisa ka lang mabait nung tumagal-tagal parang ka na parang hindi ka na mabait Hindi mo na mapakita yung kabaitan mo. Sa umpisa ka lang pala mabait. Ganun ang mga reklamo ng mga tao minsan Pero ito ang kabaitan, ang kabutihan, ang pagpapakita ng kabutihan sa tao ay ang pagpapakita ng kabutihan ay hindi lang sa mga taong gusto mo, kundi para din sa iba, lalo na sa mga hindi mo kakilala. Sa Luke chapter 6, konti na lang pala ang oras ko. Luke chapter 6, punta po tayo doon. Lucas chapter 6. Basahin natin sa verse 31. So, alam rin natin to. Lucas chapter 6, verse 31. Sabi dito, gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang nagmamahal sa inyo, ang mga nagmamahal sa inyo
Anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Ginagawa rin iyan ng masasamang tao. At kung ang gagawan lang ninyo ng mabuti ay ang mga taong mabuti sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Ginagawa rin yan ng masasamang tao. At kung ang pinahihiram lang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makabayad sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Kahit ang masasamang tao ay nagpapahiram din sa kapwa nila masama sa pag-asang babayaran sila. So sinasabi dito na kung sa makatuwid, kung ang gagawan lang natin ng mabuti ay yung gusto lang natin o yung mga inaasahan natin na babalikan din tayo ng kabutihan, no? Wala rin tayong kinaibahan sa mga wala rin tayong pagkakaiba dun sa mga masasama. Kahit nga yung masasama, ganoon din ang ginagawa, no? Sinasabi dito ng Panginoon na wag natin gagawin iyon, na pinipili natin yung mga tao na gagawan natin ng kabutihan. Dahil kung gagawin natin yun, wala rin tayong pagkakaiba dun sa mga taong masasama. O ganun din yung ginagawa nila. Sinasabi nga dito, sa verse 35, sa pangalawang bahagi ng verse 35 ng Lucas chapter 6, sabi dito, at malaking gantimpala ang tatanggapin ninyo at makakilala kayong mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat mabuti siya sa mga taong masama at kahit sa mga taong masama at walang utang na loob. Basahin ko po ulit. At malaking gantimpala ang tatanggapin ninyo at makikilala kayong mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat mabuti siya kahit sa mga taong masama at walang utang na loob. If we do that thing, no, yung kapag ang pinapakita natin yung kabutihan kahit sa mga masasamang tao, kapag pinapakita natin yung kabutihan dun sa mga hindi natin kakilala, masasamang tao, anong sinasabi doon? Malaking gantimpala ang tatanggapin natin. At makikilala kayong mga anak ng kataas-taasang Diyos. If we show kindness to all people, makikita nila na tayo tunay na mga anak ng Diyos. Yun yung pagkakaiba ng biblical kindness dun sa kindness ng mundo. Yung kindness na bunga ng banal na espiritu ay pinapakita rin kahit dun sa masasama, kahit dun sa sabi dun walang utang na loob. Yun yung pinakaayaw ng tao, yung mga walang utang na loob. Papakitaan mo ng mabuting bagay tapos hindi ka naman babalikan ng mabuti din. Yun yung mga pinakaayaw. Telenovela, maraming nagpatayan dahil sa mga ganyang bagay, no? Pero the kindness that comes from the Spirit, no, wala siyang pinipili na tao para pagpakitaan niya ng kabutihan. At sabi pa dun sa bandang umpisa, lalong ma-emphasize dito yung sinasabi ng Panginoon sa chapter 6 verse 35. Sabi dito, ito ang inyong gawin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Yan siguro isa sa pinaka masakit sa tao, yung marinig yan. Yung kaaway namin, papakitaan din namin ng kabutihan. Hello, Lord, parang mali ata yun. No? Mamaya, baka ganun yung iniisip natin. Sakit naman nun, Lord. Pati sa mga kaaway namin, pagpapakita kami ng kabutihan. Parang, hindi ata kaya yun. At sinasabi pa dun sa susunod, kung magpapahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. No? Ito nakakatuwa to, no? Yung sinasabi dito, kung magpapahiram, at alam natin yung word na nagpapahiram ay kapag binigay mo, no, pinagamit mo sa isa, alam mo na babalik sa iyo. No? Yun ang natural law ng hiraman. When you give, pag ano bang English nun? Pag nag-loan or kasi when you borrow pag may nanghiram sa inyo, when someone borrows money na lang, when someone borrows money or something, kapag pag nagpahiram ka o may nanghiram sa iyo,
Yung sinasabi dito ng Panginoon, huwag mo nang asahan, magpahiram ka na hindi umaasa na ibabalik na sa iyo, na ibabalik iyon sa iyo. At sa mga Kristiyano, alam natin yan. Ugali po yan ng mga Kristiyano. No? Yan, tama. Lend ata. When you lend someone something. No? Salamat kay Sister Jamaica. Pag balik tayo dun sa sinasabi ko, ganyan ang ugali ng Kristiyano eh. Madalas ko itong maranasan pag nasa mission po ako, nasa ibang lugar. O madalas maranasan na lang ni Pastor Paul. Manghihiram siya, o pahiram naman ng ano dyan, ng t-shirt yan. At mamaya pag ibabalik na, no, sinasabi ng kapatiran na nagpahiram, di pastor, sa inyo na po yan, di ko na po. At minsan, yung mga Kristiyano, lalo na pag bumibisita nga sa iba't ibang lugar, naghihiraman, no? Wala na wala nang balikan yun. No? At understood na yung unwritten law na po yan ng kabaitan ng isang Kristiyano. Pag nagpahiram sila, madalas ay hindi na nila inihingi pa balik, no? At binibigay na lang din sa kanila. So, yun ang sinasabi ng Panginoon when you lend o pag nagpahiram kayo, no? At kahit pag gumawa kayo ng kabutihan, huwag ka na kayong umasa, no? Gumawa kayo ng kabutihan na hindi umaasang babalik rin ito sa inyo. No? Ang hirap, no? Pero sa bandang dulo, malalaman natin kung bakit yan doable. Bakit yan nagagawa. So, we can see na kindness involves action. Ang kabutihan ay nagpapakita din ng mabuting pinapakita din sa pamamagitan ng gawa. Sumunod, hindi porket ine-emphasize natin na ang kindness ay dapat magpakita ng kilos instead of words, no? Hindi yun sinasabi na kalimutan nyo na rin yung mga mabubuting salita. No. Action also includes good words, kind words. Kindness also includes kind words. Kapag ikaw ay mabuti, nagpapakita ka din ng mabubuting salita. Anong oras na po ba? Pag mukhang mag-overtime ako, pasensya na po. Kindness also includes kind words. No? Ang pagiging mabuti ay nagpapakita din ng mabubuting salita. Nagpapakita ng mabuting pananalita. Sa kawikaan, maraming tayong makikitang ganyan. Excuse me po. Proverbs chapter 16 verse 23. Bibilisan ko na lang po. Proverbs, kawikaan, chapter 16 verse 23. Sinasabi dito, ang taong, kawikaan chapter 16 verse 23, ang taong marunong ay nag-iingat sa kanyang mga sinasabi, kaya natututo sa iba ang iba sa kanya. Sa English, ito po sinasabi. 23 to 24. Basahin ko na lang po muna yung 24. Ang matatamis na salita ay parang pulot-pukyutan, nakapagpapasaya at nakapagpapasigla ng katawan. Sa English po, ito po yung sinasabi. Proverbs chapter 16, 23 to 24. For a wise man comes wise speech. The words of the wise are persuasive. Verse 24, kind words are like honey, sweet to the soul and healthy for the body. Sabi doon, kind words, mabubuting pananalita, are like honey, parang honey, pulot-pukyutan, matamis, sweet to the soul and healthy for the body. Kaya makita natin dito na kind words can heal the heart and mind. Kind words can heal the heart and mind. Ang mabubuting pananalita ay mabubuti para dun sa mga makakarinig nito. No? Kapag nag-i-encourage tayo, no? Kapag nag-i-encourage tayo ng isang kapatiran na nanghihina, no? Paano ba tayo mag-encourage? Sinasabi natin, ganito, nako, yan ka na naman. No? Paulit-ulit ka na lang, bumabagsak, wala ka ng pagbabago. No? Babagsak, lalapit ka naman sa akin, magpapapray ka naman sa akin, bagsak ka, tapos babagsak ka na naman sa mga susunod. No, that is not the way that we encourage. Kung nag-e-encourage tayo, nagsasalita tayo ng mabubuting bagay. Nagpapalakas tayo, lalo higit sa pamamagitan ng salita ng Diyos. No? Ang pag-e-encourage ay hindi pagda-down. Tandaan po natin yan. Ang pag-e-encourage ay hindi pagda-down.
Ang pag-encourage ay nagpapalakas, no? Nagpapabalik ng sigla ng isang tao. Ang Panginoon, pag lumalapit tayo sa kanya, hindi niya tayo nilalapitan sa pamamagitan ng masasamang pananalita, matitinding pananalita. Nung ang alibughang anak bumalik dun sa kanyang ama. Anong ginawa ng ama? Nasa malayo pa lang ba siya sinasalita na ng matindi? Hindi. Anong ginawa ng ama? Patakbo siyang lumapit sa kanyang anak at niyakap. Ganun ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon, sige, maging tulad niyo rin ako sa kilos. Ngayon, gayahin rin natin ang Panginoon when we encourage brethren na bumagsak. No? Let us encourage them with kind words. Lalo tigit sa pamamagitan ng salita ng Diyos. No? Tama yun, sinabi ni sister. Ang pag-i-encourage ay hindi pagda-doubt. No? Hindi ka dapat nagda-doubt dun sa ina-encourage mo. Salamat sa Panginoon. Isa pa po, sa Kawikaan chapter 12, atlas lang tayo ng onte. Kawikaan chapter 12 verse 25, sabi dito, nakapagpapalungkot sa tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang pananalita ay kaaliwan. Sa English, anxiety in a man's heart weighs him down, but a good word makes him glad. Proverbs chapter 12 verse 25. Sa ibang salin, but a kind word makes him glad. Yung kabalisaan, no, na kapag ng pagpapalungkot sa tao. But a kind word makes him glad. But a good word makes him glad. Kapag narinig na nila nakarinig sila ng mabubuting pananalita, good words, kind words, nakapagpapagaan sa kanila ito. Ito yung mga madalas gawin ng mga magkakaibigan, yung mga close. Pag yung isang kaibigan nila kinakabaan, dadagdagan naman, naku, yari ka, naku, kabahan ka na, nandyan na yung misis mo. Yari ka ngayon sa kalokohan ng ginawa. Ganun ang ginagawa No? Pero, a good word, no? Pag merong nababalisa, lalo na sa mga kapatid natin sa Panginoon, kahit yung mga hindi nating kapatid sa Panginoon, pag may nababalisa, give them good words or kind words o salita ng Diyos. Nang sa ganon yung makatulong tayo na mapagaan ang kanilang pakiramdam. Lalo tigit kapag yung salita ng Diyos ang gagamitin natin, sigurado makapagpapagaan yan ng pakiramdam ng isang tao. Ito yung isa sa mga example sa ikalawang kronika. Isang example na kapag gagamit tayo ng hindi mabuting salita, ito yung mangyayari. Isa sa mga mangyayari. Ikalawang kronika chapter 10. Bigyan ko lang muna po kayo ng context. Ito yung kwento. Ikalawang kronika chapter 10. Nung panahon na namatay na si Solomon at papalit na sa kanya yung kanyang anak na si Rehoboam, no? Ito yung tinanong ng taong bayan sa kanya ng buong Israel. Itong sinabi sa kanya, ikaw ba magiging tulad ka rin ba ng iyong ama na pinamunuan kami ng mahigpit? No? Yun yung tanong sa kanya kay Rehoboam. Kaya ang sinabi ni Rehoboam na ganito, sige, bigyan niyo muna ako ng 3 araw bago ko masagot yung tanong ninyo. Kaya una, no, lumapit siya dun sa kanyang mga basahin na lang natin sa chapter 10, ikalawang kronika chapter 10 verse 6 hanggang sa mga sumusunod. Sabi dito, nagpakita agad si Haring Rehoboam sa mga tagapamahala na naglilingkod sa ama niyang si Solomon nang nabubuhay pa ito. Nagtanong si Rehoboam sa kanila, ano ba ang maipapayo ninyo na isasagot ko sa mga hinihiling ng mga taong iyon? Sumagot sila, kung ipapakita niyo ang inyong kabutihan sa kanila at ibibigay sa kanila ang kanilang kahilingan, maglilingkod sila sa inyo magpakailanman. Nung lumapit doon sa mga wise advisors, sa mga ano ba yung sabi dito? Mga tagapamahala, mga lingkod ng kanyang ama, no? Ang sabi nila, anong sinabi? Kung ipapakita ninyo ang inyong kabutihan sa kanila at ibibigay sa kanila ang kanilang kahilingan, maglilingkod sila sa inyo. Kapag magpapakita raw, kung ito ang sasagot ni Rehoboam sa kanila na ipapakita yung kabutihan
sa bansang Israel, no? Maglilingkod sila, no? Sa kay Rehoboam magpakailanman. Pero ano nangyari? Verse 8, pero hindi sinunod ni Rehoboam ang kanilang payo, sa halip nakipagkita siya sa mga kababata niya na naglilingkod sa kanya. Hindi niya tinanggap yung sinabi, hindi siya na-satisfied dun sa sinabi ng mga advisors, yung mga tagapamahala ng kanyang ama. Kaya ang ginawa niya, pumunta siya doon sa mga nakababatang mga lingkod niya. Sabi dito, so tinanong din, tinanong ni Rehoboam, ano bang sasabihin ko sa kanila dun sa request nila? Ito yung sagot ng mga binata. Verse 10, ito ang isagot mo sa mga taong iyon na humihiling sa iyo. Ang aking kalingkingan ay mas malaki pa kaysa sa baywang ng aking ama. Verse 11, ang ibig kong sabihin, mas mabigat pa ang ipapatupad ko sa inyo kaysa sa pinapatupad ng aking ama. Kung pinalo kayo ng aking ama ng latigo, papaluin ko kayo ng latigong may talim na mga bakal. So, vice versa, tawag doon, reverse yung yung sagot ng mga binata. No? Mas malala. No? Sabi nila, ang sabi nila, ito sabihin mo, kung yung ama ko malala yung paghahari sa inyo, mas malala pa yung papakita ko sa inyo. No? At ano yung nangyari? Yun yung sinunod ni Rehoboam yung payo ng mga binata, hindi dun sa pagiging mabuti na payo ng mga tagapagpayo. At yung nangyari, no, nahati nung in-announce yun ni Rehoboam, after 3 days, nahati yung kingdom ng Israel, yung United Kingdom of Israel. Yun yung naging dahilan kaya nagkaroon ng Israel at Judah, Northern and Southern Kingdom. Nahati. Actually nga, halos isa lang talaga yung lahi na natira sa lahi ng Judah. At meron lang din na mga most of the Benjamites napunta dun sa lahi ng Judah. Yung kingdom of Judah, lahi lang ng Judah at ilan sa most dun sa mga Benjamites. At yung ibang mga Benjamites napunta dun at the rest na 10 lahi nandun sa kingdom of Israel. No? Yung masasamang pananalita, it includes ang magiging resulta nito ay division, hindi mabubuting bagay. So makikita natin dito, napakabuti yung mabubuting pananalita. At dito na po ako magtatapos. Magbabanggit na lang ng 2 verse para matapos na po tayo. Sa Ephesians chapter 4. Efeso chapter 4. Efeso chapter 4. Verse 31 to 32. Kaya mga kapatid, naniniwala ako, ang isang Kristiyano, ang isang Kristiyano na pinapamuhayan o kumikilos ayon sa banal na Espiritu, ay nawawala yung mga masasamang pananalita, matitigas na pananalita, kundi napapalitan nito ng mabubuting pananalita, mabubuting salita, mabubuting kilos sa kanyang kapwa. May panahon talaga na nagbibiruan, nagkakantsawan, pero it must be natural for a Christian na mag-umapaw sa kanya yung mabubuting gawa at mabubuting pananalita. Efeso chapter 4 verse 31 to 32. Sabi dito, alisin ninyo anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway-away, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ng lahat ng uring masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng papatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Sabi sa English, get rid of all bitterness. Listen natin yan. Rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another,
forgiving each other just as in Christ forgave you. Get rid of all bitterness. Yan, magaling dyan mga Pilipino. Bitterness, no? Anger, no? Slander, every form of malice. Sabi doon, sa halip, be kind and compassionate to one another. So, forgiveness also shows kindness, or kindness also shows forgiveness. Kung mabuti ka, nagpapatawad ka rin. Inaalis mo yung sama ng loob. Hindi po ba? Kung tayo ay mabuti, nagpapakita rin tayo ng pagpapatawad. Malinaw po ba yun? Sa Kawikaan chapter 11 verse 17. Sabi dito, Kawikaan chapter 11. Dito na po ako magtatapos. Promise. Proverbs, Kawikaan chapter 11 verse 17. Sabi dito, Kawikaan chapter 11 verse 17. Sabi dito, kung mabait ka, para iyon sa iyong kabutihan. Ngunit kung malupit ka, para iyon sa iyong kapahamakan. Sa English, a man who is kind benefits himself, but a cruel man hurts himself. No? Ano ibig sabihin nito? Katulad ng pagtatanim ng sama ng loob. No? Pag nagtatanim ka ng sama ng loob, sino mas nahihirapan? Tayo. Yung sarili. No? Laging may daladalang sakit. Laging may daladalang kabigatan. Kasi may kasamaan ka ng loob. May masamaang loob mo sa isang bagay o sa isang tao. So, a cruel man, no, hurts himself. Pagtatanim ng sama ng loob ay hindi, kahit sumama yung loob sa isang tao, hindi naman siya masasaktan. Mas masasaktan lang ay ikaw. Pero sinasabi doon, kung mabait ka, para sa iyon sa iyong kabutihan. So, no? A man who is kind benefits himself. Kung aalisin mo na lang yung lahat ng sama ng loob, lahat ng bitterness, lahat ng anger, no? Hindi nabibigat ang iyong damdamin. No? Mas magiging magaan pa nga. No? Magbe-benefit ka doon sa iyong kindness. Hindi lang ang iba ang magbe-benefit, pati ikaw magbe-benefit ka sa kabaitan na nag-uumapaw sa iyo. No? So sa marahil sinasabi ng iba, naku, napaka-imposibleng gawin ito. Maging mabait lalo na sa kapwa na hindi mo naman kilala. Lalo na sa kaaway mo, maging mabait. Naku, wow. It's impossible. Pero sa Panginoon, all things are possible. Kayang tayong tulungan ng Panginoon ng banal na Espiritu na mamuhay ng mabait. To live in kindness. To live with kindness. God will help us through this impossible. Alam mo, yung paggawa ng himala, minsan madali pa yan, sa paningin ng Kristiyano, madali pa yun eh. Pero yung paggawa ng mabuti sa masama, doon pa tayo nahihirapan. Yun pa yung parang imposible. Yung magpagaling, no? So gamitin ng Panginoon sa pagpapagaling, sa dakilang mga gawa, sa mga mahimalang gawa. Yun yung gusto natin at alam nating pinananampalatayaan pa natin eh. Pero yung pagdating sa paggawa ng mabuti sa masasama, sa mga kaaway, doon pa tayo parang, nako, pastor, imposible yan sa akin. Yung yung mahalin ko yung kaaway ko, gawan ko ng mabuti, nako, imposible yan. Pero pagdating sa pag sinasabi ng pastor, nako, we can do marvelous great things sa pamamagitan ng Panginoon. Claim it. Aba, talagang claim na claim eh. Kulang na lang magsulat ng titulo na talagang kine-claim na gagamitin siya ng Panginoon para sa mahimalang bagay, sa kagalingan. No? Nakakatawa rin tayong mga Kristiyano. Pagdating sa damdamin, masirap tayo sa damdamin. Pero, tulad ng sinasabi ko, it is not impossible. God will help us. The Holy Spirit will help us through living in kindness. Living with kindness. Bigyan ko kayo ng isang magandang ilustrasyon. No? Ngayon, huwag nyo na po i-comment. Pero, yung ilan, kung tatanungin kayo, no, lalo sa mga single dyan, o kahit sa mga hindi single, para magustuhan nyo yung isang opposite sex, no? Yung isang, para magkagusto ka sa isang tao,
ano yung mga qualities na gusto nyong makita sa kanya? Ano yung pag-uugali? Ano yung pag-uugali? Kaya isip-isipin nyo po ngayon. Bigyan kayo ng ilang segundo. Isip-isipin yung bagay na yan. Ano yung gusto nyo? Pag may nagtanong sa inyo, ano bang gusto mong ugali para dun sa mamahalin mo? Dun sa magugustuhan mo? Ano? Madalas dyan sa mga nakapag-iisip, ang madalas na maiisip nila, isa sa mga qualities na gusto ng tao ay, pagiging mabait. Pagiging kind. Madalas. Sabi pa nga sa pag-aaral, nagtanong sila sa 16,000 na tao. Mix na po yun, babae, lalaki. At ang halos lahat, ng sagot nila, isa sa mga gusto nilang character para dun sa kanilang mamahalin, para sa kanilang magugustuhan, kindness. Pagiging mabuti. The world seeks kindness. At kung ang mundo pasama ng pasama, it is our job, mga Kristiyano, na ipakita sa kanila yung kabutihan. Hayaan natin na magamit tayo ng Panginoon para mapakita yung kanyang kabutihan sa pamamagitan ng ating kilos bilang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Amen po ba? At lagi nyo pong tandaan, lagi pong sinasabi yan, simula nung nagsimula tong series na ito, yung fruit of the Spirit na kindness ay nasa sa atin na po. Hindi na tayo mahihirapan na ipakita iyon. By the help of the Holy Spirit, kaya nating ipakita yung fruit na iyon. It's already in us. We just need to manifest it with the help of the Holy Spirit. So tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat. Patawarin niyo ako, Panginoon, kung hindi ko masyadong nabigyan ng masyado na expand, na bigyan ng masyadong ng detalyadong pag-aaral itong kindness. Dahil nga po, Panginoon, sa aming oras. Pero salamat, Panginoon, dahil naririyan kayo, Holy Spirit, naririyan kayo para mas maunawaan namin, mabigyan kami ng mas kaunawaan sa topic namin ito. Mas maintindihan namin ng lubusan sa tulong ninyo. Salamat po. At hinihiling ko po, Panginoon, Lord, na tulungan nyo kami na mapakita namin ng kabutihan, ang bunga ng banal na Espiritu ng kabutihan sa buong mundo. Kahit sa mga kaaway namin, kahit sa masamang tao, mapakita namin ito nang sa ganon ay makita kayo sa aming buhay. Makita ang wangis ng Panginoong Hesus sa aming buhay. Purihin kayo, Panginoon. Natas ko po sa inyo ang mga nasalanta ng bagyo, mga churches, mga tahanan, mga kapatiran. Niling ko po, Panginoon, kayong tumulong sa kanila makarecover, Panginoon. Alam namin may dadaan pang isa pang bagyo, may dadating pa. Pero niling ko po, ngayon pa lang, Panginoon, fast recovery sa mga nasalanta ng bagyo, at patadagin niyo po sila, Panginoon, spiritually, mentally, physically, Panginoon. Patadagin niyo ang kanilang puso't isipan, o Panginoon, kanilang damdamin. Patadagin niyo po ang kanilang pananampalataya sa pagsuong sa susunod na bangyong ito, hindi sila matatakot, hindi sila mababalisa, hindi sila mababagsak, kundi magiging matatag sila, Panginoon, dahil alam namin na kayo ang aming kasama. Tulad na nabanggit kanina, Panginoon, nothing is impossible for you. Anumang bagyo, kahit 5 bagyo pa yan, kung kayo ang kasama namin, hindi kami mapapaano. Hindi kami mapapahamak. We claim that in the name of Jesus. Hallelujah. Strengthen the spirits of your children. Hallelujah. Strengthen the faith of your children. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Holy Spirit, alawin niyo po ang lahat ng nasalanta ng bagyo. Panginoon, give them peace. Give them joy. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. And we expect great things, Panginoon, sa pag-recover nila. Pagpalain niyo po sila, lahat ng kanilang pangangailangan, i-provide niyo po, Panginoon. Nawa ay hindi sila magkulang, Panginoon. We believe na pag kayo ang nag-provide, hindi sila magkukulang. Hindi nyo hayaan na magkulang kami. So we extend blessings upon blessings para dun
sa mga nasalanta ng bagyo. Sige po mga kapatid, pray for them, sa lahat ng mga nasalanta. Hallelujah. Blessings upon blessings. Provision, oh God. Strength, oh God. Hallelujah. Salamat sa inyo. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Holy Spirit. Hallelujah. Give them strength. Give them strength. Lahat ng mga nanghihina, mga nagsasabi na, "Nako, Panginoon, kakalagpas lang namin to sa bagyong ito, may susunod na naman, anong mangyayari sa amin? Hindi pa kami nakaka-recover." Give them strength. Hallelujah. Patatagin niyo po yung damdamin at espiritu ng lahat, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Yes, thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo. Tunay kayong dakila at kahanga-hanga. Nawa ang mensahe ninyo, Panginoon, tumanim sa aming puso at isipan, Panginoon. Hindi namin makakalimutan at ma-apply namin. Salamat sa inyo, sa inyong lahat na papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Lagi pong sinasabi, i-share po natin ang lahat ng devotion, no? Nang makita nila, maranasan nila at masumpungan nila ang Panginoon. Huwag mahihiyang mag-share. No? Tadtarin natin yung timeline natin ng mga devotion, mga sermon, no? Para sa ganung paraan, maging Christian din yung Facebook natin kahit paano. Salamat sa Panginoon. Mag-share ng mga devotion at lalo higit ng salita ng Diyos. God bless po sa bawat isa. Sa Diyos ang lahat ng papuri. To God be the glory. Binabati ko po ang lahat na nakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be the glory. God bless po.